Eros POV. Tumunog ang aking alarm clock. Iminulat ko ang aking mga mata para patayin ang alarm clock. Oh, gising na palang uni ko, iho ko magaling. Magseryoso ka naman sa buhay mo, anak. Hindi ka na umuwi ng bahay natin na hindi basag yung pagmumukha mo. Kabalitaan namin yung iyong ama. Napaawi ka na naman daw sa bar kasi Isabela ng kaibigan mo. Hanggang kailan mo ba dadalhin ang pagiging basagulero? Isa kang tanyag na negosyante sa bansa natin. Pero napakabasugulero mo? Anak naman, maawa ka naman sa amin ng ama mo. Kami tumatanda na. Paano na lang kung wala kami? Wala maglilinis sa pangalan mo. Ceremony, ma'am. I love you, ma. I love you. Paglalambing ko. Bumangon ka na dyan. Hindi mo ako ngayon madadala sa paglalambing mo, Eros. Bilisan mo, may mahalaga tayong pag-uusapan ng iyong ama. Utos ni ma'am. Kung sa pag-aasawa lang ulit ng pag-uusapan natin, ma'am, ngayon palang itigil niyo na ni Dad. Hindi pa ako handa magpakasal. Ayoko matali sa isang relasyon na hindi ako handa, lalo na sa babaeng hindi ko mahal. Sagot ko kay Mami. Bumangon ka na dyan. Wala ka na magagawa pa? Nakapagdesisyon na kami ng iyong ama. Hintayin ka namin sa ibaba. Wika ni Ma'am. Wala na akong nagawa pa kaya bumangon na lang ako at naligo. Maupo ka na dito, iho. Sabayan mo kaming kumain ng iyong ina. May mahalaga tayong pag-uusapan. Tawag sa akin ni Dad. Naupo naman ako sa tapat nila. Ano po bang pag-uusapan natin, Dad? Tanong ko. Tumatanda na kami ng iyong ina. Gusto na namin magkaroon ng apo sa'yo. Sagot ni Dad. Dad, ilang beses ba natin ito pag-uusapan? Hindi pa ako handa mag-asawa. Sagot ko. Hindi ka pa handa sa lagay na yan? Pero kung sino-sino babae nilang nababalitaan namin na kasama mo gabi-gabi. Sermon ni Daddy. Dad, silang lumalapit sa akin. Binibigay ko lang naman ang pangangailangan nila. Sagot kong muli. Sa darating na kaarawan mo, kapag wala ka pa rin ipapakilala sa amin ng iyong ina na matinong relasyon, ipapakasal kita sa anak na kaibigan ko. Galit na tura ni Daddy. Yan ang wag na wag mong gagawin sa akin, Dad. Ang panghimasukan ng buhay ng pag-ibig ko. Sagot ko kay Daddy. Nawalan na ako ng gana kumain kapag ganito ang tono ng pag-uusapan namin ni Daddy. Ako na lang umiiwas. Saan ka pupunta? Nag-uusap pa tayo. Anak lang kita, Eros. Sa pamamahay nito ako pa rin ang masusunod. Sa ayaw o sa gusto mo. Kapag wala ka pang naipapakilala sa amin ng iyong ina, alam mo na mangyayari sa'yo. Galit na sigaw ni Dad. Alis na ako, ma'am. May mahalaga pala kaming meeting ng mga kaibigan ko sa kumpanya natin. Paalam ko. Humalik lang ako sa pisngi at tuluyan na akong umalis. Habang nagmamaneho ko patungong kumpanya, ay may namataan akong grupo na nag-aaway-away sa kalsada. Malapit sa pribadong paaralan ng Don Bosco. Dahil sa hindi malamang dahilan o dala ng kuryosidad, ay pinahinto kong aking sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumaba ako upang lapitan ang grupo nagkakagulo na agaw atensyon sa kalsada. Nakita ko ang babae na nakatalikod habang hawak niyang isang babae sa buhok at hawak din niyang dalawang kamay na nakagapos. Napapailing na lang ako ng aking ulo. Tiningnan ko ang kabilang grupo. Kaya pala hindi makapanlaban dahil may dalawang lalaki na nakabantay. Magsasalita sana ako upang tanungin ko anong kaguluhan ang nagaganap dito. Nang may babae na biglang harap na mabilis na naglakad. Hila-hila sa palupulsuhan ang dalawang babae. Hindi ako napansin ng babae, kaya nabangga niya ako. Nahawakan kong bigla ang bewang ng babae upang hindi ito lumagapak sa lupa. Oh, sambit ng aking isipan. Okay ka lang ba, miss? Bakit hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo? Bulag ka ba? Tanong ko. Abat, ang babae suplada pa? Siya ngayon may kasalanan, siya pang may gana magtaray? Hindi ko na lang pinatulan. Maya-maya lumapit sa akin ng babae na kanina may sinasabunot ang babae. Tinatanong ang pangalan ko sa malanding boses. Nagpakilala naman ako. Lumipas ang ilang minuto na pag-uusap namin ng babae. Tinanong ko ang pangalan ng babaeng nakabangga sa akin. Ngunit tinarayan lang ako nito.
Umalis na silang lahat at naiwan ako mag-isa dito. Sa isip-isip ko, malalaman ko din ang pangalan mo. Bibigay ka din sa karisma ko. Muli akong sumakay sa kotse ko at numeratyo na ako sa kumpanya ko. Nasa loob na ako ng aking opisina na may mga pinipirmahang papeles nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang aking sekretarya na si Raj. Humakbang papalapit sa akin na may pang-aakit at inisi-isang hinubad ang kasuotan nito. Pinindot ko ang button lock sa ilalim ng aking na mesa upang wala makaistorbo sa gagawin namin. Hubot-hubad na si Raj na makalapit sa akin. Hinayaan ko lang siya sa gagawin niya sa akin. Sobrang galing taga ng babaeng to, magpaligaya ng lalaki. Kaya pati ang dalawa kong kaibigan ay ginagamit din to. Nang pareho na kaming nakaraos, ay nagbihis na kami at inayos ng aming sarili. Eksaktong pagkatapos namin, tumatawag si Joseph sa aking cellphone. Nasa labas daw siya ng opisina, hinahanap ang aking sekretarya. Napangisi ako at ang aking labi ay napatingin ako kay Raj. Tuwang-tuwa na naman to na may matitikman ulit na longganisa. Inunlock button ko ang pinto ng aking opisina. Pinapasok ko ang aking kaibigan at binigyan ko siya ng proteksyon. Hindi nga ako nagkamali. Ang laki ng ngiti ng aking sekretarya. Pumasok sila ng banyo upang gawin nila ang ginawa namin kanina. Dumating ang isa pa naming kaibigan na si Ronnie Zuleman. Hindi na nagtaka kung ano yung naririnig niyang ungol na banyo. Anong plano mo, dude? Tumawag sa akin si Tita Azon. Sinabi niya sa akin ang lahat ng pinag-usapan niyo kanina. Tanong ni Ronnie. Hayaan mo na lang, dude. Magsasawa din yan sila kakahingi sa akin ng apo. Sagot ko na lang. Kilala mo naman si Tito Fonso, dude. Nagtitimpi lang yun sa'yo. Kapag sinabi niya na ipapakasal ka sa anak ng kaibigan niya, talagang gagawin niya yon kapag wala kapag ipapakilala na matinong karelasyon na babae. Sagot ni Ronnie. Tumingin lang ako sa kanya. Bakit di mo na lang pakasalan ng sekretarya mo? Total, patay na patayan sa'yo. Wika ulit ni Ronnie. Anong tingin mo sa akin, nasisiraan ng ulo? Pakakasalan ko babae yung tinitira ko? Tinitira mo, tinitira ng isa nating kaibigan? Naririnig mo naman ang ungol nila sa banyo, di ba? Inis kong sagot sa kanya. Natatawa na lang si Ronnie sa aking sagot sa kanya. Selena POV. Kinabukasan, lahat kami ay nasa loob na ng silid-aralan. Habang nagtuturo ang professor, may namataan kaming babae na nakatayo sa pintuan at kasama ang dina si Mrs. Jean Diaz at tinawag ang pangalan ng prof namin. Good morning, sir. Tawag ni Mrs. Diaz. Good morning din po, Mrs. Diaz. Pagbati din ni sir. Mayroon kahapon na bagong lipat dito ni estudyante at sa'yo ko siya ipapalista. Total, hindi naman madaming estudyante mo. Wika ni Mrs. Diaz. Wala po sa akin problema, Mrs. Diaz. Ito po ba siya? Tanong ni sir. Oo, ikaw na bahala sa kanya. Inihatid ko lang siya dito dahil may meeting pang faculty. Habili ni Mrs. Diaz. Nang makaalis na si Mrs. Diaz, kinausap ni sir yung bago naming classmate. Hi, bago ka maupo sa likod ni Miss Misty, magpakilala ka muna sa amin. Wika ni sir. Hello sa inyong lahat. Ako, biglang tigil ng babae at humarap kay sir. Sir, pasensya na. Paano po ba ako magpapakilala sa kanila dito sa unahan? Kailangan po ba magandang postura ko? Kailangan po ba magpasa pa ako ng resume? Babasahin niyo muna habang nagpapakilala ko sa kanila. Paano po ba, sir? Wala po kasi akong alam. Kalalabas ko lang sa Naputol ang sasabihin na babae dahil sa pagsingit ni Bisugo. Ha? Galing kang kulungan? May pinatay ka? Magnanakaw ka ba? May tinakasan ka ba? Oh my gosh! Isa kang kriminal. Tatawag ako ng pulis. Kailangan mo mahuli habang nandito ka pa at makulong habang buhay. O kaya naman mahatulan ng kamatayan. Oh my gosh, sir. Bakit sila nagpapapasok dito ng isang babaeng kriminal? Takot na sigaw ni Bisugo habang hinahalungkat ang bag at hinahanap sa loob ng kanyang mamahaling cellphone. Nang makita niya to, akmang idadial na ang police station nang biglang nagsalita ang babae sa unahan. Hala ka, girl? Sobrang OA mo naman.
Hindi mo muna ako pinatapos bago ka nag-hysterical dyan na akala mo'y namatayan ka ng kuto sa ulo mo? Naiinis sa sagot nito kay Bisugo. Samantalang nagkatingin na naman kami magkakaklase sa isa't isa at sabay-sabay na bumunghalit ng tawa. Lalo na ako, na halos gumulong na sa sahig kakatawa dahil sa aksyon ni Bisugo sa pagpapakilala ng kaklase namin. Sa inis ni Bisugo sa akin, ay nalapitan niya ako at pinilit kinukurot ang aking singit na panay ang iwas ko. Ano ba? Nakikiliti ako. Hindi na singit ang nahawakan mo kundi ang ano ko. Bulong ko kay Bisugo. Walang tigil kakatawa sa buong kwarto ni Sir at pati siya'y hindi na iwasang hindi tumawa dahil sa makulit niyang estudyante. Tumigil na kayong dalawa. Natatawang saway ni Sir sa amin. Ito kasi Sir, napahiya na nga ako kung makatawa wagas na akala mo'y wala ng bukas. Joke lang naman yung sinabi ko kanina. Natatawang sagot ni Bisugo. Bumalik na kayong pareho sa sarili niyong upuan. Sita sa amin. Hinarap na ni Sir ang bago naming kaklase. Sabihin mo lang yung pangalan mo at kung saan ka nakatira, yun lang. At naputol naman ang sasabihin ni Sir dahil kay Bisugo. Sir, baka makalimutan mo yung kasabihan. Tsaka Sir, bakit hindi pa ako nakakapagpakilala? Ilang araw na tayo nagkaklase, hindi niyo pa ako kilala? At nila Sir, pagkatampo ni Bisugo. Hindi ka pa ba nagpapakilala? Naguguluhang tanong ni Sir. Sir, hindi pa. Magsasabi ba ako kung nagpakilala na ako? Bakit Sir, kilala mo na ba ako? Himig na may pagkatampo si Bisugo. Sir, hindi nga namin siya kilala, biglang singit ko. Napakamot na lang ng ulo si Sir dahil si estudyante niyang nakalimutan magpakilala. Ganun ba? Sige, halika dito sa unahan at magpakilala ka na. Pasensya ka na't nakalimutan kita. Sagot ni Sir. Ouch! Ang sakit naman nun, Sir. Hindi pa naman nagiging tayo, nakalimutan mo na agad ako. Samantalang araw-araw naman tayo nakikita dito. Wika ni Bisugo. Ang dami mo namang arte. Pumunta ka na sa unahan para makilala ka na namin. Malalaman din namin ang maganda mong pangalan. Pang-aasar ko kay Bisugo. Bukas na lang Sir ng umaga ako magpapakilala. Gusto ko maganda ako at sexy din. Si Miss Bagong Salta na muna ngayon. Na-e-excite ang bit ni Bisugo dahil sa wakas magpapakilala na siya kung sino talaga siya. O siya sige. Dahil nakalimutan kita pagbibigyan kita sa gusto mo. Sagot ni Sir. Hinarap uli ni Sir ang babae. Sige, ituloy mo na. Utos ni Sir. Nagpakilala na nga ang babae. Tikhim na babae. Ako si Marian Mohamed Lagson, 19 years old. Maganda, kita niyo naman, maputi. Balingkinitan ng aking katawan. My waist 22 and my hips is 32. Sabay ikot-ikot sa unahan at winiwestra pa ang kamay sa kanyang katawan. Laki akong bahay ampunan. Iniwan ako ng nanay ko sa kaibigan niyang madre bago siya bawian ng buhay. Yun lang muna, baka magkaiyakan pa tayo dito. Salamat sa napakainit na pagtanggap niyo sa akin dito. Pagpapakilala sa amin ni Marian, bigla akong napatitig kay Marian. Teka, namumukaan kita. Sabay tayo ko at sabing, diba ikaw yung babaeng kahapon sa Saisal Coffee Shop? Yung babae na naggalit sa lalaki nagtatanong kung pwedeng makiupo dahil natalo ka sa larong Mobile Legends, diba? Tanong ko sa kanya. Hindi nakaimik si Marian sa tanong ko. Hindi niya siguro ako matandaan. Siya nga yun. Naawa nga ako dun sa lalaki dahil humihingi na ng sorry, tinatarayan pa niya. Sagot naman ni Misty. At sumang-ayon si Narina, Cyril at Russell sa sinabi namin. Kayo ba yun kahapon na nakatayo sa pintuan ng coffee shop? Na akala mo kahapon lang ginakapasok sa ganong klase ng lugar? Pasensya na ha, hindi ko kayo natandaan agad. Mga kaklase ko pala kayo? Ang liit ng mundo no? Kasing liit ng katabi mo, Miss Misty? Di ba yun ang pangalan mo, sabi ni Sir? Dito pa talaga tayo nagkita-kita lahat. Sagot ng Marian sa amin. Hoy,
Kumakaliit ka naman sa akin. Inisasagot nito sabay irap pa kay Marian. Kaya pala nung unang sinusukat ni Bisugo yung kanyang daliri si Rina ay dahil tama nga sila. Maliit nga ito. Wika ko sa mga kaklase ko. Sino naman si Bisugo? Tanong ni Ariel sa akin. Napatingin naman ako kay Bisugo. Subukan mong sabihin, tatahiin ko yung bibig mo. Gigil na bulong ni Bisugo sa akin. Magsitigil na nga kayong lahat, magsimula na tayo ng klase. Natatawang sabay sa amin ni Sir. Natapos ang klase ni Sir sa amin, katulad din sa ibang guro na puro kami tawa dahil sa bago namin kaklase na si Marian. May pagkakurong-kurong pala ito. Oras na ng uwian, lahat kami ay nasa pathway na habang naglalakad at nagkukwentuhan. Biglang lumapit sa amin si Marian at nagsabing kung saan kami umuuwing lahat. Sinabi namin ni Rina na sa dorm kami umuuwi. Tuwang-tuwa si Krung-Krung kung pwede na daw siya makisabay dahil sa dorm din daw siya umuuwi. Ang bilis naman umapila si Rina. Ang kapal din naman ng festlock mo. Pagkatapos mo akong sabihan na maliit, higana ka pang sumabay sa amin? Naiiritang sagot ni Rina. Ito naman napipikon agad. Totoo naman ang sinabi ko na maliit ka. Bawal daw magsinungaling magagalit si Papa God. Tsaka papangit ka, sige ka. Sagot ni Marian. Magsasalita na lang sana ulit si Rina nang nilapitan kami ni Anthony. Ang mga kaibigan ko naman, kinikilig na naman na akala mo naiihi. Ang pangit na nilang kiligin lalo na si Misty. Kamukha talaga ang naiihing gorilya. Sila na para sa'yo, galing sa puso ko. Wika ni Anthony. Salamat dito sa bulaklak, nag-abala ka pa. Pasalamat ko kay Anthony. Pagkabigay ng bulaklak, umalis na rin ito dahil may laro pa sila ng basketball. Si Russell naman inag-aya ulit na magbanding kami. Tara girls, sama na kayo sa amin ni Cyril. Magpapasexy lalo tayo para mas maraming boys ang lumapit sa atin. Pag-aya sa amin ni Russell. Sa ibang araw na lang ako sasama sa inyo. Kailangan ko nang umuwi dahil si tatay inatake na naman siguro ng kanyang sakit. Nandyan yung mga kapatid ko sa labas. Kabilin-bilinan ko kasi na kapag sinumpong ng sakit ang tatay, ay sundan na lamang nila ako at uuwi ako agad. Mauna na ako sa inyo. Nagmamadaling paalam ni Misty sa amin. Sa ibang araw na lang din siguro tayo magbanding kapag kasama na natin si Misty. Wika ko sa mga bago kong kaibigan at pumayag naman sila. Sige, sa ibang araw na lang kapag kumpleto na tayo. Sagot ni Russell sa akin. Hi Marian, ako nga pala si Cyril at ito naman si Russell. Pagpapakilala ni Cyril, tinanggap naman ni Marian ang kamay ng dalawa kong kaibigan. Kaibigan ka na rin namin ngayon, ani ni Russell. Mauna na kaming umuwi sa inyong tatlo. Andito na yung sundo namin ni kapatid ni Russell. Paalam sa amin na dalawa. Kami namang tatlo'y sabay-sabay naglakad pauwi sa dorm habang nagkukwentuhan. Nakarating kami sa dorm na pikon si Rina kay Marian. Bye Unano, see you tomorrow! Paalam ni Marian sabay pasok sa kwarto. Natawa na lamang ako sa pang-aasar ni Marian. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.